Tugon ni Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment hindi maituturing na sagot ayon sa House Committee on Justice. 18 dating mga sundalo at mga tauhan ni Zaldico bumalik sa NBI para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Taas pasahe sa pampublikong transportasyon ipatutupad sa Huwebes ayon sa LTFRB. Pamamahagi ng 5,000 pesos na cash assistance sa National Capital Region nagsimula na. Ilang senador pinabibilis na ang pag-aapruba sa panukalang pagbaba o suspensyon ng excise tax sa langis. Ilang oras bago ang muling dagdag presyo sa krudo, kagabi ay pinilahan ng mga motorista at ilang mga business owner ang isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga dahil sa mas murang halaga ng gasolina. Ang ilan sa kanila ay galing pa sa ibang lugar. Anila, habang nasa biyahe, ay naghahanap na rin sila ng gasolinahan na may mas murang presyo upang makatipid. Ang rider na si Renz na taga ng Marikina, galing Tarlac nang mapadaan sa gasolinahan. Nakita ko ngayon na mura pa at sa ngayon, tingin ko ay may supply pa at mukhang malapit na rin maubos. Walang magiging problema sa supply ng kuryente sa bansa sa panahon ng tag-init. Ito ang tiniyak ng Department of Energy sa kabila ng nararanasang pahirapang pagkuha ng supply ng langis mula sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karamihan ng power plant sa Pilipinas ay hindi naman umaasa sa petroleum product. If there is ever any curtailment, blackouts in the off-grid areas, it is not because of lack of supply. Because we have checked over the weekend also and few days already how much supply they have. They have sufficient enough for 1 to 2 months. Aga mabilis lang ito nga pamamahagi ng ayuda basta't maberipika ng mga tauhan ng DSWD na siya ay kasali sa listahan ay kaagad na ibibigay sa kanya. Ibigay itong ayuda. Nagsimula na ang mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng 5,000 pesos cash assistance para sa mga tricycle riders. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang iba't ibang mga petisyon ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa press conference kanina, sinabi ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na bahagi ito ng hakbang para kumita ang mga tsuper sa gitna ng matinding epekto sa kita ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Yes, Aga, ayon kay Pangulong Marcos, lahat ng tsuper ng pampublikong sasakyan ay bibigyan ng ayuda. Personal na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng 5,000 cash assistance sa mga tricycle drivers sa Santa Mesa, Maynila kanina. Ang nasabing tulong pinansyal ay bunsod na rin ng sobrang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga tricycle driver ang mga unang nakinabang sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinaplano na ng pamahalaan ang pagpapatupad ng libreng sakay sa buong bansa ayon sa Department of Transportation. Layo nito na maibsan ang epekto ng labis sa pagtaas ng presyo ng langis na dulot pa rin ng nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Isa rin ito sa mga paraan na tinitingnan ng pamahalaan upang mahikayat ang ating mga kababayan na bumiyahe gamit ang mass transport system at makatulong sa pagtitipid ng konsumo sa langis. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, target nila na mapalawig ang pagpapatupad ng libreng sakay na may 1 bilyong pisong alokasyon sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Ng tanghali sa iyo, Ella, ayon sa MMDA, wala namang iba pang requirements, liba na lang doon na kailangan na mag-register sa may guard sa gate, lalo na dito sa may Motorcycle Riding Academy ng MMDA para na rin sa monitoring at security purposes. At ito ay available at open para sa mga siklista at pedestrian 24 hours. Formal nang inilunsad kaninang umaga ang 4 na shower rooms ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay binubuo ng isang shower room para sa babae,
isa kanina MMDA General Manager Nicolas Torre III at MMDA Chairman Romando Arte sa Libong Copy na dinaluhan rin ng ilang mga grupo ng siklista sa Metro Manila. With 247 members voting in affirmative, 3 in negative, and 0 abstentions, House Bill number 8418 is hereby approved on the third and final reading. Majority Leader. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill number 8418 na magbibigay ng pansamantalang kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makontrol ang excise tax sa langis. Batay ito sa naging boto ng 247 yes, 3 na hindi sang-ayon at 0 abstention sa plenaryo ng Kamara kahapon. Ella, ayon kay Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano, bilang ang nasabing panukala ay isang urgent measure, tina-target nila itong matapos bago ang huling araw o ang adjournment ng session bukas. Ngunit nauna nang ipinahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na kung hindi nila ito matapos ay handa siyang humiling sa Pangulo ng isang special session para maipasa ang nasabing panukala. Binuksan na sa plenaryo ng Senado ang talakayan para sa Senate Bill number 1982 na layong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. 4:30 p.m. ng Lunes, March 16, 2026, ipinadala ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee ang answer ad cautelam o answer with caution sa 2 impeachment complaints laban sa kanya. Kabilang sa nakasaad sa tugon ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto sa answer ad cautelam ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayun din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Duterte na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. Ang nilagay natin doon briefly, although I don't want to go into the details, briefly we indicated there due process issues, double standards pagdating doon sa naging assessment in terms of sufficiency in form and substance. Samantala, batay sa panuntunan ng Kamara, may 3 araw ang complainant sa reklamong impeachment para mag-reply, oras na matanggap ang kopya ng tugon ni VP Duterte. Pagkatapos nito, magsusumite naman dito ang pangalawang pangulo ng rejoinder o sagot sa reply ng complainants. Sa buwan na ng Abril, inaasahang magsisimula ang hearing proper ng House Justice Panel sa 2 impeachment complaints. Sa Rules of Procedure ng Kamara sa impeachment proceedings, hindi papayagan ng mosyon para i-dismiss o ibasura ang kaso sa loob ng panahong itinakda para sagutin ang reklamo. Giit pa ni House Justice Panel Chairperson Luistro, hindi responsive yung tugon ng kampo ng Vice Presidente sa mga grounds at aligasyon sa impeachment complaints. Kaya paraan niyang hindi sumagot si VP Duterte sa 2 reklamong impeachment at kasabay nito ay kwini-question pa yung proseso ng impeachment dito sa Kamara. Dumating sa Sandigan Bayan 6th Division ng state witness na si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para tumestigo laban sa siyam na akusadong DPWH Mimaropa officials sa kasong malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Bago simula ng cross-examination, tinutulan muna ng depensa ang pag-istigo nito dahil anila ay irrelevant at immaterial ang testimonya ni Bernardo sa kaso. Sa kabila nito, pinayagan ng korte na humarap bilang witness ang dating undersecretary. Sa isinagawang pagtatanong ng abogado ni Pakanan, ilan sa kinumpirma ni Bernardo ang professional relationship nila ni Zaldico sa nakalipas na 10 taon. Pag-uusapan ng umano'y kontrata ng kanilang employment, mga screenshot ng kanilang pag-uusap at mga original na larawan na inilabas sa publiko at iba pang ebidensya. Bago mag-alas 10 ng umaga, agad dumating ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasay City ang 18 umano'y dating Marines kasama ang kanilang abogado na si Attorney Labito Baligod. Ito ay upang ipagpatuloy ang investigasyon ng NBI kaugnay sa kanilang mga aligasyon na sila umano ay nagsilbing bagman at bodyguard ng dating kongresista na si Zaldico at ang paghahatid ng umano'y kickback sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control project kung saan nabanggit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez.
Matatandaan pinadalhan ng subpoena ng NBI ang grupo upang magpaliwanag ang kanilang o ipaliwanag ang kanilang ibinunyag.